Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Mayo na, no? May. And syempre, of course, ang ating pagbati ng Happy Labor Day. Sana na-enjoy nyo naman ang holiday, no? Syempre. At napakainit. No? At sabi nga nila, itong buwan ng Mayo ay inaasahan pa ang matinding init din, matinding init ng panahon. So, of course, ang advice natin, try to stay indoors as much as possible. At syempre, huwag po natin kakalimutan ang mag-hydrate. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, syempre, very successful po ang ating mga naging month-end activities dito sa Barangay San Antonio. So, unang-una, ang ating Basura to Ayuda. Busog na naman ang ating Basura to Ayuda o yung ating Recyclable Waste Exchange Day na ginagawa sa ating komunidad. And mahigit 2,000 kilos of recyclable wastes ang ating nakolekta. So, syempre, nandyan na ang plastic, ang cartons, may used oil, may Bukashid food waste din na nagbibigay sa ating, o may mga natanggap po tayo. Pero nagdagdag na ho tayo ng bago pang mga classification of recyclable waste. Yan po ang paper waste at gayon din ang electronic waste. So kami nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating buwanan na Basura to Ayuda Day program sa Barangay San Antonio. At nakakatuwa ring makita na kahit mga hindi taga-Barangay San Antonio ay dumadayo pa sa ating barangay upang makiisa o makilahok dito sa ating Basura to Ayuda Day. So ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng tumatangkilik, sa ating mga supporters, sa ating mga kabarangay, of course, sa ating Clean and Green team, at syempre sa ating Barangay Council, especially to Kagawad Justin Galang. And of course, ang ating BSA Sininggaling program ay mainit din ang naging pagtanggap pa rin ng ating mga kabarangay. So kahit na mainit ang panahon, kita naman po natin na very well attended pa rin ang ating BSA Sininggaling program, our monthly free art workshop dito po sa ating barangay na ginaganap po natin sa Emerald Avenue. So naging featured artist po natin doon ang ating homegrown talent na si Miss Jocelyn Losaria na tumulong o mag-facilitate sa paggawa ng mga wind chimes na again, enjoy na naman ng ating mga participants nung pagpasyal po natin doon. So again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga attendees, whether new attendees kayo or yung mga suki nating mga attendees. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating BSA Sininggaling program. At syempre sa ating BSA Tourism Committee on Culture and Tourism. Maraming salamat sa inyong tulong and mga initiatives po natin para sa ating Sininggaling program. Siyempre, gayon din sa ating mga barangay employees na tumutulong sa mga logistic works natin para maituloy natin ang ating mga monthly programs. And of course, sa ating barangay council, sa full support din po sa ating Sininggaling program, of course, led by Kagawad Venus Laput. And syempre, ang ating BSA Pray and Play program ay naging very successful din po at napaka makabuluhan. Again, this is our monthly youth camp, yung ating free monthly youth camp na isinasagawa sa ating barangay. Tulad ng sinasabi natin, objektibo ng ating Pray and Play program is, again, yung youth natin ay maialis natin o mailayo natin sa masamang bisyo. Magkaroon sila ng interaction with other youth as well, 'di ba? Mailayo sila sa paggamit ng mga gadgets, and most important, yung spiritual formation nila, yung magkaroon sila ng yung malaman nila ang word of God, 'di ba? Yung magkaroon mapatibay pa ang kanilang pananampalataya. So again, nagpapasalamat ako sa ating facilitators na talagang patuloy sa kolaborasyon sa ating barangay. So kami nagpapaanyaya pa rin sa ating mga CSOs, mga individuals po natin na nais makipag-collaborate sa ating Pray and Play program. Welcome po kayo na tumulong at makiisa
no, dito sa ating monthly youth camp na isinasagawa sa Barangay San Antonio. So again, papasalamat ako sa ating Barangay Council, sa ating committee co-chair sa BADAC, si Kagawad Cynthia Milo. Of course, sa ating Sangguniang Kabataan, led by SK Chairman Justin Garde. At gayon din sa ating mga barangay employees na nagtutulong-tulong, no, para maisagawa po natin ang ating BSA Pray and Play program ng maayos, no, dito sa ating komunidad. And of course, no, punong-puno rin tayo ng mga proud to be BSA moments, no, dito sa ating barangay, no. Talagang ang ating mga kabarangay ay patuloy sa paghahatid ng pride, no, para sa Barangay San Antonio. So syempre, no, shout out natin ang ating mga graduate scholars, no. Kamakailan pinasyalan po tayo ng ating mga scholars na magsisipagtapos na, no, sa kursong Marine Transportation, no. So pumasyal po muna sila sa ating tanggapan bago tumuloy sa kanilang graduation ceremony. So syempre ang ating pagbati kina Michael Blando, kina AM Demos at kay Russell Andre Bernabe, no, na talagang nakakatuwa, no, na makita na naka full uniform pa sila, no, at handang-handa na umattend sa kanilang graduation ceremony. So again, maraming salamat sa inyo at nakakatuwa na naging bahagi ang Barangay San Antonio upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap at kahit paano, no, maitaas ang antas ng inyong pamumuhay. So again, congratulations again, and we're very proud of you. Siyempre, bumisita rin sa ating tanggapan si Miss Mary Araha, no, ang ating official bet para sa darating po na Mutya ng Pasig pageant, no, sa susunod na buwan, no, sa June po sa June gaganapin ang pageant na Mutya ng Pasig. At homegrown talent rin natin ito si Mary, no, na very active din sa ating Sunday Club volleyball team, no, volleyball group po natin dito sa ating barangay. So naganap na po ang screening, 'di ba, and sashing. So marami na rin po mga nakalinya na mga calendar of activities, no, para sa yan ng Pasig pageant. So again, kami sana ay manalo naman, no? Palari naman din, no, dahil last year hindi kami sumali, no, pero ngayon, no, nagkaroon tayo ng pagkakataon na nakikita natin na ang ating mga citizens, no, very empowered na talaga at gusto talaga mag-participate sa activities ng barangay at gayon din sa activities ng ating lungsod. So okay, nagpapasalamat sa ating Committee on Tourism, Culture and Arts. Ewan ko ba't ba ako nabubulol dito? Okay, Committee on Tourism, Culture and Arts, no? Of course, led by Kagawad Venus Laput. At gayon din sa ating team, no? Yung team na tumutulong kay Mary para sa mga iba't ibang mga activities natin na kaugnay sa Mutya ng Pasig. So again, rest assured, no, na full support ang Barangay San Antonio, ang Barangay Council, no, sa darating nating laban. Sabi nga natin, ilaban na natin ng maganda, no, itong pagsali natin sa Mutya ng Pasig. And mga kabarangay, we're very happy to share din, no, na naging masaya ang ating isinagawang educational tour para sa ating mga BSA Child Development Center pupils, no? So again, ating field trip or educational tour ay ating isinagawa sa Dinosaurs Island sa may Clark sa Pampanga. At again, no, ito yung kauna-unahang field trip muli, no, ng ating BSA CDC mula nung taong 2020, no? Nung 2020 na isagawa lang natin yung field trip noon, pero few weeks after, nag-lockdown na noon. So ilang taon din po na hindi naranasan ng ating mga mag-aaral o ng ating buong CDC mismo, kahit mga teachers na may-miss na itong field trip na ito. So again, we're very happy na after how many years, no, ay ating naibalik na ang ating educational trip or educational tour para sa ating mga mag-aaral sa ating daycare center. So again, ako ay nagpapasalamat sa ating Committee on Education led by Kagawad Pauline Blando, of course, sa ating mga teachers and staff at gayon din
sa mga parents na very cooperative, no, na talaga nakipagtulungan sa atin para maging masaya at makabuluhan ang educational tour ng mga bata. Of course, special shoutout din sa ating mga barangay employees na tumulong din, no, sa logistics, sa pag-manage ng ating educational tour po na ito. And of course, last but not the least, of course, sa ating barangay council na talagang full support, no, sa lahat ng mga activities ng ating BSA Child Development Center. At syempre, no, sa Barangay San Antonio, patuloy din po tayo sa ating pagpapalakas, no, at pagpapatibay ng ating community relations. No? Again, ang ating barangay, sabi ko nga, as much as possible, we want to promote inclusivity, diba? Ma-empower natin, no, ang ating mga kabarangay, whether private or public stakeholders. At gayon din, no, ma-engage natin sila, no, ma-engage natin ang ating mga community members with the barangay, no, through constant collaboration. So, syempre, no, unang-una po dyan, no, ang ating pagbati sa Lincolnshire International School na muling nagbukas na, no. Matagal din sila na nagsara dahil sa pandemya. At itong school year na to ay nakapag-umpisa na po sila. Bagamat konti pa ho ang kanilang mga mag-aaral. Pero what's important is naibalik na nila ang kanilang operation. So ang inyong lingkod at ang ating barangay ay naimbitahan ng Lincolnshire sa kanilang isinagawang Community Leaders Activity, no, na kung saan nagkaroon ng meet and greet with our BDRRM team, no, ang ating fire suppression team, and ang ating ambulance or medics team po natin. So syempre, no, we do look forward to future collaborations, no. Nagkausap kami ng management, no, ng Lincolnshire at we do look forward to yung collaborations na pag-usapan po namin sa larangan naman po ng edukasyon. So ako ay nagpapasalamat, no, sa ating BDRRM team sa inyong pag-share ng ating mga resources, mga iba't ibang mga kaalaman, no, sa ating mga mag-aaral during this Community Leaders Day. And of course, sa ating Barangay Council, of course, kay Kagawad Melvin Villaruz, no, na naging very maganda rin ang naging interaction natin, no, pag pumapasyal tayo sa mga iba't ibang paaralan dito sa ating barangay. At syempre, speaking of schools, again, no, ang ating pagbati din sa UANP CDE Center sa kanilang isinagawang fun run, no, nung nakaraang Sunday. At ang inyong lingkod ay naimbitahan din po dito to witness itong kanilang fundraising fun run na isinagawa sa kanilang campus. Of course, ang ating nag-deploy din tayo ng security force at gayon din ng ambulance unit, no, para masiguro na maayos and safe ang kanilang isinagawang fun run. So again, congratulations, no, sa ating sa UANP CDE Center, and of course we do look forward, no, sa iba't iba pa nating mga collaborations, no. I know in the past, no, marami na tayong naging mga collabs din. And again, yung ating mga collaborations is talaga nakakatuwa, no, dahil nakikita natin na nai-engage ang inyong mga mag-aaral sa ating komunidad. And of course, ang aming pagbati, no, sa Philippine Pickleball Federation sa inyong 6th anniversary, no. So sa mga hindi pa nakakaalam, no, meron tayong grupo dito ng mga pickleball enthusiasts na regular nagkakaroon sila ng games sa ating Carless Weekend, no. So iniimbitahan natin ang ating mga kabarangay na interested, no, sa sport na pickleball. Join lamang po kayo sa kanila doon, no. These are spearheaded also by our kabarangays. And again, nais ko na rin i-mention, of course, sila Mike Johnson and to Thor Poson, na mga kabarangay po natin na siyang nagsispearhead, no, ng pickleball movement dito po sa ating komunidad. So tayo po ay naimbitahan, no, sa kanilang isinagawang fellowship, no, na kung saan yung kanilang celebration ng kanilang 6th anniversary, and hopefully, no, one of these days, no, ay maka-join din po tayo sa inyong pickleball activity. Syempre, imbitahan din natin ang sangguniang kabataan, no, para makita rin nila ang sport na ito, na who knows, no, baka maisagawa din natin dito sa ating multipurpose
court. So again, congratulations no, sa mga bumubuo ng Philippine Pickleball Federation. And again, we do look forward also no, to our collaborations para po sa ating mga kabarangay. And of course, no, special announcement no, para po sa inyong lahat. No, siguro ay nadinig nyo na rin po ito in the past, pero starting May 2, no, mag-uumpisa na po ang modified work schedule ng mga LGUs, no, including ang mga barangay. So ang modified work schedule is going to be from 7 a.m. to 4 p.m. So yung dating 8 to 5, no, magiging 7 a.m. to 4 p.m. na po. So ayon po ito sa mandato ng MMDA na pamamaraan para siguro no, sana naman no, ay maibsan ang traffic pagdating ng rush hour sa hapon. So again, ang focus lamang po nito is yung ating mga tanggapan o mga opisina po natin na may mga regular transactions. So particular dito sa ating barangay, yan yung ating opisina na nag-i-issue ng mga barangay clearances for personal purposes, for business, mga activity clearances po natin. So pinapaalalahanan na po natin no, ang ating mga kabarangay, mga stakeholders po natin na mag-uumpisa na po ang modified work schedule, 7 a.m. to 4 p.m. Siyempre, yung mga sa shifting, no, yung mga security, DRRM, yung mga sweepers natin, no, status ko pa rin, no, same pa rin kung ano yung schedule na inyong sinusunod. So, dito lamang po itong modified work schedule sa ating mga opisina o tanggapan na may mga regular daily transactions. And of course, no, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated no, sa ating mga kaganapan dito po sa ating barangay. So nakakatuwa, no? Ako, tuwing may nakakausap ako ng mga kabarangay natin, mga stakeholders natin, no, I really feel flattered and happy pag sinasabi nga nila na o nakikita nila sa Facebook, nakikita nila yung mga announcements sa ating Viber group. So it just proves to show no na yung information ay naandyan po. So sana po no magsumikap din po tayo no na makuha itong mga information na ito na always ready naman po para po sa inyo. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, the Barangay Council, of course, our SK Council, our social media team. Siyempre, ang aking pagpapasalamat sa ating mga benefactors, donors, and most importantly, sa ating mga collaborators na talagang patuloy sa pag-reach out po sa atin, no? Pakikipag-brainstorm sa atin kung paano pa makapaghatid ng iba't ibang mga activities para po sa ating komunidad. And of course, most importantly, ang aking pagpapasalamat sa ating mga constituents, mga kabarangay po natin, sa ating mga netizens, no? For always giving us your trust and confidence sa ating paghahatid po ng serbisyo para sa ating mahal na barangay. So sa inyo pong lahat, ang aking pagpapasalamat po sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy din po tayo sa ating pagdarasal. No? Sana pagdasal naman natin na huwag na masyadong uminit. No? Talagang dami rin nagkakasakit. At syempre, nagiging threat din tuho talaga ito para sa ating kalusugan. So again, patibayin pa natin ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, sa inyo pong lahat, stay safe always, mag-ingat po tayo lagi, and may God bless us all. Thank you.